I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates. Nako guys ha, and this is good news for everybody. Ang gandang balita ito. Nakikita nyo mga bes sa aking screen, ayan o, barkong pandigma. Nako. Ito talaga si Pangulong Marcos Jr. Nanggugulat talaga oh. Ay, ginagalingan mo Mr. President ha. Magagalit na naman si Inday sa iyo niyan. Yung mga DDS ha, nagagalit sila sa iyo. Masyado mong ginagalingan. Ganun talaga pag magaling ang Pangulo at magaling makipagkaibigan sa ibang bansa. Maraming maraming donation, maraming blessings na dumarating sa bansang Pilipinas under the Marcos administration. So dahil dito guys, itong magandang balita sabi ng Max Defense, ayan research nyo yan kasi viral ito. Japanese press confirmed that Japanese Ministry of Defense has agreed to transfer all of its 6 Avocado destroyer ito mga besa. Napakahaba ito pero mas maganda kung tagalogin natin. Ayan tingnan nyo mga highlights mga bes. Agay. Ayan tingnan nyo yung mga highlights. Ayan sila ganito pala itsura barkong pandigma, hindi kayo naloka. Hindi naman ibig sabihin itong 6 na abukana na ito na ililipat ng Japan sa Pilipinas makipagdigma tayo. Mali po kayo. Yan po ay kumbaga para madagdagan naman ang kagamitan ng Philippine Navy natin. Wala kulang tayo sa kagamitan kulilat ika nga So ayaw nyo pa nun. Kung walang nagawa ang Marcos administration, sasabihin nyo walang kwenta. Ngayon at mayroong nagawa ang Marcos administration, sabihin nyo hindi maganda yan, inuna pa yan kaysa ganito, ganon. Diba? Yung mga ganyang style ba? Yung mga ganyang batikos sa Pangulo, grabe. Kaya minsan magugulat ka na lang sa mga magagandang nangyayari sa Pilipinas Tulad ng mga nakaraang buwan, mayroon tayong video kung ba nagkaroon po ng deal, nakikipagkasunduan ng Pilipinas at ang Amerika na, ayun nga, bumili ng 20 jet, F-20 jets pala galing sa Amerika. Biro nyo yun? Bilyon ang halaga noon. See? Talaga to si Pangulong Marcos Jr. Talagang hindi lang isa. Dubli-dubli pa. So yun guys, para kompleto detalyado, basahin ko pa ito ng Tagalog para maintindihan nyo. Okay? So, eto na. Ito, basahin po natin para maintindihan nyo. Kinumpirma ng Japanese press na pumaya ng Ministry of Japan, Defense ng Japan na ilipat sa Pilipinas ang lahat ng 6 na Avocado class destroyer escort bilang bahagi ng kasunduan na buo sa pagitan ng Department of National Defense, which is ang DND ng Pilipinas at ng Japan sa sideline ng Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Hunyo 2025. Ayon sa ulat ng Yomiuri Shimbun, nakatakdang inspeksyonin ng Pilipinas ang Philippines Navy ang mga barkong ito ngayon tag-init summer upang sumunod sa 3 principles on transfer of defense equipment ng Japan. Magkakaroon ng ilang pagbabago sa mga barko kabilang ang posibleng joint development ng mga kagamitan at posibilidad na makapag-export ng bagong Japanese warship sa Pilipinas. Agay. Naniwala ang Max Defense Philippines na maaring alisin ang anti-ship missiles ng Avocado class na maaring ituring bilang offensive weapons at palitan ng mga missile mula sa Amerika, Europa o Korea. Kinakailangan din ang modernisasyon sa mga sensors gaya ng radar at sonar na maaring palitan ng mga Japanese system. Agay. Guys, sinong magaling dyan na pagdating dito sa mga kagamitan ng mga pandigma. Ang Avocado class ay may mga sumusunod na kagamitan: Automelarki, ayan, MK-75 naval gun katulad na nasa Deal Pilar at Puhang class, RGM-484 Harpoon missile, American made
ASROC, anti-submarine rockets, torpedo launcher. Nabasa natin din noon kanina sa Max Defense. Ayan, Phalanx, CIWS, close and weapon system, posibleng kailangan ng re-export license mula sa US. Naku, proseso pala ito guys Hindi pala basta-basta Ang mga barkong ito ay gumagamit ng KUDOG, combined diesel or gas system. May diesel engine mula sa Mitsubishi at gas turbine engine mula sa Rolls-Royce. Ayan, under Kawasaki license. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong engine configuration ng Philippines Navy. Matagal nang isinusulong ng Max Defense ang paglipat ng mga barkong ito bilang pansamantalang solusyon. Pansamantala lang solusyon sa kakulangan ng kapasidad ng Pilipinas Navy. Lalo't unti-unti ng mga pinapalitan ng Japan ang mga ito ng mas modernong Muga class frigates. Agay. Dagdag ng pang-ulat nitong Hunyo sa Singapore, kinumpirma ng Nina Defense Minister General Nakatani ng Japan Defense Secretary Galbut Chodoro ng Pilipinas ang export ng mga barko. Ang 6 na Abukana class ay dating kinomisyon mula noong 1989 hanggang 1993. Alam po natin ito mga kababayan, dekalidad at konkreto ang kagamitan ng Japan. Hindi po basta-basta yan, talagang solid ang materials nito, Kaya napakaswerte po natin at nagpasalamat po tayo sa Japan sa kanilang mabuting kalooban. Okay? Layunin ng kasunduan na palakasin ang interoperability sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Dagdagan ang kakayahan ng Pilipinas laban sa banta ng China sa South China Sea. Hindi porke bumili ka niyan ay binigay ng Japan ang 6 na Abukana na yan, makipagdigma ka na sa China. Hindi po. Pag yan ay parang lang natin ba? Proteksyon natin para madagdagan ang kagamitan ng Philippine Navy. Wala kulang na kulang di ba? Bilang bahagi ng defense modernization ng Pilipinas, dumating na rin ang mga missile boats mula Israel at mga guided missile frigates mula sa South Korea. Ang kasalukuyang fleet ng Pilipinas ay halo ng luma at donasyong barko mula sa US at UK. Tingnan nyo yan Sa panahon ba ng mga ibang presidente, mayroong mga donasyon na ganyan? Wala. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi nakikita nila ang kanyang panawagan naririnig kulang na kulang kagamitan. Totoo yun. Kung ang ginawa ng mga past admin ay bumili sila ng mga makabagong yung mga kagamitan ng pandigma, di sana kompleto na tayo, di ba? Wala, iba naman yan natupag, di kayo naloka. Ayon sa datos ng Military Balance 2025, ang China ay may 102 surface at kumanan, samantalang ang Pilipinas ay may 2 frigate lamang. Biro nyo yun, kulilat. Kulilat talagang Pinas. Kaya wala as in tayo. Kaya malaking tulong ito para sa Philippine Navy. Totoo, alinsunod sa batas ng Japan, hindi pwedeng basta-basta i-export ang mga destroyer na may offensive weapons. Kaya kailangan i-modify ang mga ito, gumawa ng kasunduan para sa joint development. Hindi pala basta-basta gumawa. Hindi pala basta-basta ito guys. Ang akala ko, mabilis lang. Proseso pala yan, Ay nako, wala kong alam dito guys pero ito, binabalita ko lang sa inyo. Kasabay nito, pinalalim din ng Japan at Pilipinas ang defense cooperation. Ayun ang maganda Sa totoo lang, since pa ang Japan talagang napaka-friendly din talaga nila. Well, sabi ng Pangulo, friend to all, enemy to none. Totoo naman yun. Di ba? Ang Japan talaga, laging nandyan Laging handang tumulong para sa atin. Grabe. Noong Abril, inanunsyo ni Prime Minister, Shigeru Ishiba ng Japan at ni Pangulong Bongbong Marcos ang acquisition, ang Cruise Servicing Agreement, which is ang ACSA at ang Security of Information Agreement. Ay wow. Noong Hunyo, inaprubahan ng Japanese Diet ang deployment ng trupang Hapon para sa joint exercise sa Pilipinas. Totoo yan. Alam mo, asahan nyo naman ito guys pagdating sa digma siguro. If ever, like for example, if ever ito, sugurin tayo ng China, talagang digmaan tayo ng China,
maunahan tayo. Sigurado to do rescue din to mga to, no? Tutulungan siguro tayo. Ganun din ang Amerika, ano? Yan, ha? Ito, sabi dito, heavily armed ng Japan paparating sa bansa. 6 na Abukana class destroyers ililipat ng Japan sa Pilipinas. Di kayo naloka. Ang galing, ha? Yeah. Pumayag ang Japan Ministry of Defense na ilipat sa Pilipinas ang 6 na Abukana class destroyer. Agay. Ano guys ang kapalagayan nyo, ha? Ayan. Sabi po ng, ito pa yung sinabi ng GMA, So, yun pa mga kababayan, sabi po ng GMA News. Para kumpleto detalyado, Japan is set to export 6 warship to the Philippines according to report from Japanese media. Ayan, mga bes, mahaba yan. Kaya, highlights natin na binalita din ng GMA. Okay, Japan to escort ship to PH according to a report. July 6, 2025, today, GMA News. Yun guys, sabi na naman ng mga anti-Marcos fake. Hindi i-research nyo para alam nyo. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Tiyak, magagalit na naman ng mga DDS niyan. Ayaw nilang ganito mga balita, no? Di ba? Abangan po natin ang mga magagandang balita galing sa Marcos administration. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. And babush. God bless Philippines!